Hi everyone! So before tayo nag-start, actually tanghali na ako nagising kaya nag-lunch muna ako. So kain muna tayo dito kanila ate sa labas. Hey guys, so for part 2, actually kakatapos ko lang asikasuhin lahat ng papers ng sasakyan ko. So this will be a very quick video lang. Hindi ko makabit yung phone ko sa dito sa holder kasi ang init. Baka mahulog lang yung holder ng phone ko, pero may pinagpapatungan naman ako. So, kakatapos ko lang sa LTO. So again, ang first na ginawa ko is pumunta ako ng RD para i-process doon yung para sa mortgage, para ma-cancel yung mortgage. And then after nun, papapuntahin ka ng LTO. So sa akin, LTO Muntinlupa. And then kung ano yung binigay sa iyo ng RD, yun din ang ibibigay mo dito sa LTO. And then process lang ulit. Tapos I think ang binayaran ko lang is 110 pesos para dun sa processing. Parang wala naman ata akong binayaran na iba. And then surprisingly, iba na pala yung itsura ng CR natin. So habang naglalakad ako kanina, binidyohan ko siya ng mabilis. So ito yung itsura niya. Isang full size, parang bond paper na siya. Hindi na siya yung color yellow na CR. And then yung OR, ganun pa rin. Yung color blue pa rin na small paper. So again, just a reminder, pag nagbenta ka, pag nakatapos na kayo ng bayad ng amortization ng sasakyan nyo, kailangan nyong ipatanggal yung annotation na encumbered. Again, pag hindi nyo siya pinatanggal, ibig sabihin naka-mortgage pa rin siya sa bangko kahit fully paid na siya. So, it's very important na sundin nyo yung steps na sasabihin sa inyo ng bank. So, yun naman, very easy lang naman. Sasubmit ka lang ng papers and then may mga ibabalik din naman sila sa inyo. Tapos, ito yung magiging itsura ng CR ulit. Ayan, so quick lang kasi makikita nyo yung information ng CR ko. So again, I hope you guys learn from this vlog, and don't forget to subscribe and like and share my videos. Thank you. Peace out.